At na kinasangkutan mo, di ba? Yung sa NLEX na di umano, ay hinabol mo ba? Hinarang yung convoy ng anak ng Pangulo na si Vinny. Ano ba talaga totoo doon? Yung isang sinasabi pang issue, pumunta daw o nagharap kayo ni Secretary Remulla. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. At sabi, sinaktan ka. Nagkabukol ka. Pero tinitingnan ko, ano ba yan? Nagkausap kayo ni Secretary Remulla after that incident. Ito daw Bulacan, ang tawag daw ng iba Lubacan. Lubacan, dahil marami daw lubak-lubak. Anong masasabi mo dyan? Pintas lang po, mga gawa-gawa lang po nila yun. Ang Bulacan daw, sabi, go Bulacan, pero pagka binaliktad daw, nakalubog. Okay nga po, ginawa nila ng katatawanan eh. May mga nalilink sa'yo mga artista, di ba? Sino ba, ma'am? Si Kim Rodriguez. Nilink nila nung eleksyon. Binigyan ko daw ng kotse, binigyan ko daw ng ganito. Ngayon, sino itong radio news anchor na sugar baby mo raw? Binigyan mo daw ng sasakyan. Mariosa. So, ito, without going into details, gusto ko lang sagutin mo to. So, may nangyaring insidente sa NLEX. Alam nila kung ano yung ugali, kung ako ba ay ganun ako, kung ako ba ay abusado o hindi. Yung sinasabing nangyari raw sa NLEX, di ba? Yung nangyari raw sa NLEX, nagkita kami ng Pangulo sa San Jose del Monte. Noon, nakilala siya sa mga kontrobersyal at mapangahas na papel sa pelikula. Mga karakter na sumubok sa limitasyon ng moralidad at pagtanggap ng lipunan. Ngayon, hindi na pelikula ang kanyang ginagalawan, kundi ang realidad ng pamumuno sa Bulacan. Pero sa gitna ng mga kinakaharap niyang issue at batikos, paano nga ba susukatin ng kasaysayan ang kanyang pamumuno? Agab! Kumusta? Long time no see. Alagang-alaga itong mga pananim na prutas dito ni Gaw. Mabababa ng bunga. Ayun, no? Napakasipag pong mamunga niyan, ma'am. Masipag. Ano to? This is very old, tree. Apple mango. Apple mango, oo. Apple Kasi, parang marami na siyang bunga dahil parang matanda na yung puno, no? Tanda na po yan. So, dahil nga si Gob ay mahilig sa prutas, kaya ho talagang alagang-alaga ang mga prutas niya dito sa mangga, may duhat at may chiko. Kasi sa duhat tayo. Nagduduat. Tingnan natin. Masarap, ma'am, kilawin yan. Ang daming bunga. Mga bulaklak pa yun, pero meron na rin nagana. Oo, ito paborito ni Gob din. Sa lahat ng prutas, ano paborito mo? Kailangan isa lang. Isa lang. Oo, isa lang. Pili ka lang ng isa. Kasoy. Kasoy! Ay, bihira na din ang kasoy eh. Bunga na siya. Oh, bihira na din ang kasoy. Opo, ito, pwede to. Ayan. Pwede Oo, po yan. diba? Opo. Ang laki pala nitong puno na to. At ang daming bunga. Ayan na. Marami pang bulaklak, kaya pero may mga bunga-bunga na rin siya. Ayan. Mga bunga-bunga na rin. Dami hinog sa dulo, oh. Opo. Matanda Ayan puno po. na. Ayan po, ma'am. Marami po yan. Paborito, kasoy. Wala namang kasoy. So, Gob, dito kayo tumatanggap ng mga bisita Yes, nyo? ma'am. Yung mga meetings ko dito ginagawa din yung iba. Iba doon sa opisina. Gob, una, thank you doon sa pagpapaunlak mo dito sa interview na to. This is your last term as governor ng Bulacan. Kumusta po kayo? Okay naman po, ma'am. At eto, busy sa pagsiservisyo. Gob, bago ka naging public servant, naku, ikaw kilala ka, naging bahagi kayo ng bold film era, Yes, diba? Yung Philippine movies, tumatak na pelikula niyo yung kay Lino Broca, yung macho, Yes, ma'am. Macho dancer. Paano mo tinanggap yung ganung klaseng role nung panahon na yun? Hindi lang po yung macho dancer, yung pinag-umisahan ko yung Scorpio Nights. Ay, kasama ka ba doon? Ako, ma'am, yung Scorpio Nights 1. Medyo mahirap, mabigat pagka gumawa ka ng ganon. So, naniwala ka naman na may ibubuga ka naman doon sa ganung klase ng... Una-una, ma'am, sa acting naman, ma'am, galing po ako sa theater Nagdula ang Kabataan Barangay po ako bago po ako sumabak dyan. Then after that, before ko na pong gawin yon, talagang nag-seminar po kami. Yung naturalesa ka, yung tanggal yung
Hinivision mo sa katawan, hindi ka maglalagay ng mali sa kapwa mo, only the role. Una, kinakabahan talaga ako dahil baka magalit ng tatay ko at nanay ko pag nalaman. Ano nga naging reaction ng mga magulang mo? Kasi parang, Opening naman. Kasama ko po yung tatay ko. Natay ko, ayaw nanay ko manood eh. Tatay ko kasama ko. Natulog po. sa loob ng sinihan. Opo, natulog dahan-dahang. Dumaos do sa upuan. Dahil daw. Nakita yung eksena. Ano sinasabi niya? Bakit? Para hindi niya ba matanggap yun? Siguro po. Pero ng bandang nakita naman niya yung pelikula naman ay hindi siya talagang bastos. Kumbaga may kwalidad. And then, kinuha po ako ni Lino Broca. Sino ba si Daniel Fernando? Lino Broca? Si Lino Broca ay isang direktor na sikat. Siya isang direktor na ginagalang at magaling na direktor. So, why don't grab ko po yun. So, ano yung hindi mo makakalimutang experience doon sa mga ganong role na ginampanan mo? Ay, yung pong pakikipag-lips-to-lips ko kay Alan Paul eh. Bakit? Ano feeling mo doon? Lalaki sa lalaki, ma'am, siyempre. Oo. Diyos Mario Joseph naman. Hindi ba mahirap po yun eh, di ba? Pero bilang artista at bilang aktor, siyempre dapat mong gampanan, di ba? Ganun po. Pero mahirap po, nakakakaba sa una. Nagtatawanan kami ni Alan, di ba? Kasi pareho kami lalaki eh. Ano tumatakbo sa isip mo na halikan mo kapwa mo lalaki? Wala naman po, basta natatawa lang kami. Oo. Natatawa lang naman po kami. Parang nahihiya na para bang gagawin ko ba ito? Ano to? Di ba? Pero siyempre, bilang artista, kailangan kong gawin. Pagka ngayon naiisip mo yun, ay yung dumating yung mga panahong yun na ginagawa mo yung mga eksenang pinakita mo sa publiko yung katawan mo, di ba? Ano naiisip mo ngayon? May bubuga naman po ako naman eh. Wala po akong tiyan. Ngayon po ma'am, may tiyan na ako ma'am. Dati ma'am, talagang flat na flat yan. Talagang may mga abs yan. Di ba? Hindi ako nahihiya. Pero ngayon ma'am, kahit tumuod ka, makikita may abs talaga, yung titingnan nila. Di ba? Ngayon ma'am, di ba na? Puro natin, pandesal na nila ng mga monay na. Hindi ka nag-isip na lumihis ng ibang klase ng role? Ginawa ko po yun. After I won the Best Actor sa Macho Dancer, nag-shift na po ako noon. Ano mga role na yun? Opo, yun sa mga action na. Nakapag-drama ka rin? Yung pong mga drama ko, karamihan po dyan ay sa teleserye. Alam ko marami akong naging pagkukulang sa'yo. Nahiya kita. Tapos nung 2001, tumakbo ka as provincial board member, di ba? Opo. Hanggang naging governor ka na ng Opo. Bulacan. This is Opo. your last term. Ano naman yung nagtulak sa'yo para pasukin ng politika? Ma'am, before artista, politics na po ako. SK na po ako. Nag-SK ka. Opo, KB po kung tawagin namin nung araw. KB, Opo, Kabataang Barangay. Barangay, oo. After that, showbiz. And then I decided to go back to politics. Naging board member. And then yung po, tuloy-tuloy na po naging. Nung ako po yung naging politics and then artista, hindi ko po alam na kayo mababalik. Kasi anong ginagawa ko po yung pagbabalik ng probinsyano. Si Tito Ran, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Tito Ran, babalik ako sa politika. Sabi niya, kaya ba? Kaya ba? Sabi ko, sige. Ipinasuko ng DILG ang mga baril, security at ilang sasakyan ni Bulacan Governor Daniel Fernando kasunod ng ulat na nagkaroon ng road rage sa NLEX dahil sa kanya. Otogob, alam mo naman to yung pinakahuling kontrobersya na kinasangkutan mo, di ba? Yung sa NLEX na di umano, ay hinabol mo ba? Hinarang yung convoy ng anak ng Pangulo na si Bini. Ano ba talaga totoo doon? Ma'am, alam naman ng Bulacan yan. At nasabi ko na po yung reason ko na let the Malacanang, yung yun na ng Malacanang, pahayag ng Malacanang, yung LTO, pahayag ng LTO. Sabi ko, yun na lang igalang natin. Okay na yan, ma'am. Basta, alam naman ng Bulacan kung sino si Daniel Fernando. Pero may nangyari nga, may nangyari. Ma'am, huwag natin pag-usapan yun. Yung isang sinasabi pang issue, pumunta daw o nagharap kayo ni Secretary Remulla at sabi sinaktan ka, nagkabukol ka. Ma'am, huwag natin pag-usapan yun. Pero tinitingnan ko, ano ba yan? Nasa noo mo? Ano to? Ano ba yan? Matagal na ba yan? Limbuama po ito. Limbuama po ito. Kahit sino nagkakaroon yan. Hindi, actually, kanina nakita ko nga, sabi ko, nauntog ka ba? Meron pong isang tumutubo po. Sabi, pa-opera ko daw. Ito po taba. Taba daw po yan na tumutubo sa noo ng kahit sino. Marami po may ganyan eh. Sabi ng neuro, huwag mo na patanggal. Hindi naman daw yan, ano? Oo, Cause for Hindi naman alarm. daw cancer. Sabi ko, yes ma'am, sige papatanggal ko doktor. Hindi ko papatanggal doktora. Para magkaroon ako ng third eye. So, hindi yan yung sinasabi na mayroon kang bukol dito? Tagal na ito ma'am. It doesn't matter if it was a presidential son or not.
Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Nagkausap kayo ni Secretary Remulla after that incident. Wala mang magandang pag-usapan yan. So linawin mo yan ha, hindi yan ano yung nasa noo mo, hindi yan... Hindi po, ito po yung lymphoma. Sabi ng doktor ko, Yan ba yung sinabing bumukol dahil sinuntok daw? hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam. Matagal na po, ma'am. Matagal na. Opo, ma'am. Oo. Last year pa to eh. Sa ngayon, sa tingin mo, ano yung relasyon nyo ni Secretary? Okay naman kayo? Okay naman. Di pa lang ako nakikita eh. Camera ba yun? Bili ka ng ganyan para pag may naghahinabol ka sa NLEX. Madali. Ano ba yun? Nagda-drive ka rin ba? Naganda din po. Sa NLEX? Ano daming building dito bago, no, Gob? Ito, Ano ma'am yan? RTC. RTC. Regional Bago Trial lang. Court. Ayan po. Parang dati wala yan eh. Pati itong may gymnasium bago yan eh, no? Ito po ay gymnasium. Mm. Ito po. Ito yung old building talaga ng Kapitolyo. Ito na po yan. Kumbaga historical na yan. Kumusta biyahe mo ngayong araw na to going here? Okay naman ma'am. Walang traffic. Walang Siguro, traffic, walang bumibiyahe? Mahirap. Mahirap ang gasolina kaya makakonti mo biyahe. Mahal ang gasolina. Ikot mo dyan sa kaliwa dyan. Baka tayo mabuli sa NLEX, ha? So, yung sa NLEX, balikan ko lang, kung fake news yun, meron ka ba gusto itama doon? Meron ka gusto itama doon sa NLEX story na yan? Bumalik ka na naman ma'am Oh, doon. gusto ko lang balikan. Meron bang fake doon? Meron bang hindi totoo doon sa mga Ma'am, basta ma'am, alam ng Bulacan kung sino si Daniel Fernando. Doon lang ma'am ako i-stick. Alam nila yan, ma'am. Basta si Daniel Fernando, alam nila kung sino yung ugali ko, alam nila kung ano yung ugali, kung ako ba ay ganun ako, kung ako ba ay abusado o hindi. Alam po nila yan. Yun lang po, doon lang po ako tutulong. Nung 2022 elections, talagang in-endorse mo si Mayor Leni Robredo. Sa tingin mo ba, isa sa dahilan nyo kung bakit pwedeng mainit sa iyo ngayon yung kasalukuyang administrasyon? Tumutulong naman po kay BBM yan. Nakasuporta pa kay BBM. Sabi ko naman sa kanila, basta kung sino maupo dyan, tutulungan natin. Kasi ganun po talaga, ganun po si Daniel Fernando. Kahit sa mga mayors dito pag kalaban namin basta naupo, suportado ko. Pero ba't si Leni ang in-endorse mo? Bigla pong pumasok sa utak ko Hindi ko po alam, biglang may bumabasa, Mas naniniwala ka sa kanya? Lahat naman po yan yung magagaling. Kamukha po ni President Bongbong, hindi po magiging governor yan kung walang kaalaman, hindi po ba? Si Sara, hindi po magiging vice president kung hindi magiging mayor kung walang kaalaman. Pero ito, so, hindi po ba? ang ano dito is, ikaw, nanindigan ka doon dahil si Leni ang... Oo po, ma'am. Kaya nga sabi ko, biglang may parang pumasok sa aking, ewan ko, spirito sa akin na yun. Siya nang sinuportahan ko. Pero ngayon, sabi ko sa mga tao, basta kung sino manalo dyan, reportahan natin. Kalimutan ng politika. Kaya nga po bago nangyari yung NLEX bago nangyari yung NLEX, di po ba? Ayaw na ikwento mo naman. Ayaw mo na ikwento. Isasabing nangyari ro sa NLEX, di ba? Yung nangyari ro sa NLEX, nagkita kami ng Pangulo sa San Jose del Monte. Nag-usap kayo? Dumating siya kasi pinromote niya yung mga teachers. Sinabi ko pa nga sa kanya, Pangulo, ang ganda nitong project mo na to. Sabi ko, napaganda nito. Ngayon lang nabigyan ng pagkakataon ng mga teacher na ma-promote. Yun po yan. Then after that, nung inabi ko sa kanya yung mga project ko, nung nag-speech ako, tapos nung siya naman nag-speech, pinuri niya ako. Mga naging governor ng Mga naging governor po. Bulacan? Opo. Ay, sila. Meron ka na bang picture dyan? Meron po din sa kaliwa. Tingnan natin. Ikaw ba to? Opo. Ba't parang hindi ikaw? Ito po si Gregorio H. Del Pilar. Naging ano siya dito? Opo, naging governor. Gregorio. Yung bayani. Anong panahon yun nung kasagsagan ng ano? 1898. 1899. Si Gregorio Del Pilar ay naging governor ng Bulacan noong 1898 hanggang 1899. Si Gob ay devotee ni Mount Carmel, Our Lady of Mount Carmel. Dahil sabi mo nga parang meron siyang isang himalang ginawa sa buhay mo. Opo. Nung buhay pa nanay ko, tutubuan na siya actually. Tapos sabi ko, wag niyo ako pumayag. Kaya agad nagpunta ako doon kay Mount Carmel, kay Mama Mary of Mount Carmel. Hiniling ko sa kanya
nabigyan pa ng pagkakataon, Mhm. kinabukasan po okay na. Hindi na to tinubuhan. Hindi na tubuhan. Tapos, at least 7 years pa siya nabuhay. Oo. Apo. So, ayun talagang, miracle sa buhay Yes mo po, yun. opo, Kaya opo. ito yung mga pruweba na talaga si Gob, maka-Diyos. Kailangan po natin yan. Mhm. Yan ang ating gabay. Okay, sige. Iwanan natin ang Ay, wala politika. naman, oh. Bakit daw hanggang ngayon single ka pa rin? Hindi ko po alam eh. May mga nalilink sa'yo mga artista, di ba? Sino ba, ma'am? Sino nga yun? Si Kim Rodriguez. Hindi ewan ko, ma'am. Hindi ko alam yun. Oh, di ba nalilink sa'yo yun eh? Nilink nila nung eleksyon. Bakit? Ang daming paninira sa akin eh. Hindi, inilink ka lang eh. Sobra. Paninira ba yun eh? Siyempre kung Hindi mo girlfriend. nakita nga, ma'am. Ay, binigyan ko doon ng kotse. Binigyan ko doon ng ganito. Eh kung girlfriend mo, Oh. baka gusto mo Binigyan niregaluhan. ng ganito. Hindi naman totoo. Pero kilala mo siya. Siyempre, artista eh. Mhm. Siyempre naman, nakilala ko yun. Personal. Nakilala ko po siya. So hindi mo siya naging Pinakalagaan. girlfriend. Hindi po. MU. Ha? MU. Hindi rin po. Ano, close friend? Female friend. Female friend? Oo, hanggang ngayon. Siyempre naman, mga kaibigan natin. Ngayon, sino itong isang radio news anchor na sugar baby mo raw? Binigyan mo daw Naku, ng sasakyan, Mariosa. Diamond Ring. Naku Sino po. ba yan? Hindi man totoo lahat yan, ma'am. Pero meron nga. Wala, ma'am. Sino yun? Puro mga chismis lahat doon Pero yan. meron kang kaibigang radio news anchor Hindi ko maalala, ma'am. na close sa'yo. Opo. Siyempre, pag close sa'yo, hindi mo Pero maalala. alam ko mo. may taga Bulacan dito Taga rito ba? Opo, taga Oo. Bulacan. Siyempre, nakikilala ko yan, ma'am eh. Binigyan mo ng Taga Diamond Bulacan. Ring, gano'n? Hindi, ma'am! Ay, binigyan ng kotse? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Seryoso Oo. naman ako. Hindi, ma'am. Pero may plano ka mag-asawa. Bahala ng Diyos. Ano ang wala kay Daniel Fernando at wala pa siyang asawa hanggang at kahit may girlfriend ka ba ngayon? Ewan ko, ma'am. Lahat kasi ng galaw ko sa buhay ngayon, pinapasa Diyos ko. Iabi ko nga sa'yo, ma'am. Yung nangyari sa akin sa Sa pag-aartista, sa politika, ang Diyos ang gumalaw. Ay, yung love life. Yung love life po ay actually, yun na lang yung pinakakatago-tago ko. Eh, hindi mo naman sasabihin sa amin. Pero may girlfriend ka ba ngayon? Ma'am? May girlfriend ka ba ngayon? Bahala na si Lord. Kumusta yung puso mo, Gob, ngayon? Bahala na si Lord. Masaya ba puso mo ngayon? Masaya po ako dahil nakakatulong ako, ma'am. Hindi, yung puso mo, nagmamahal ba ang puso mo? Ma'am? Siyempre, ma'am. para akong na ano rito, nakulong. Di ba? Marami, ma'am, akong minamahal. Mga kababayan ko, dami-dami, ito lang. Hindi mo naman nakikita na ikaw ay tatandang binata. Hindi siguro. Ikaw nakakaalam ng Gob. Ano bang mo? Ano bang katangian ng babae hinahanap mo? Katulad mo, ma'am. Huwag mo na akong Bulakenya, Depende po sa ibibigay ng Panginoon. Kung ito'y pango, ito'y matangos ang ilong, Okay. ito ba'y ganito, Okay. siyempre, kung ano yung bibigay niya, ganyan lang yan. Alam ko mahal yan sa palengke dahil namamalengke ako. Kaya alam ko yung mga presyo ng isda. Ito yung, pagka mas malaki, mas mahal. Kayo po ba'y mahilig din sa isda? Oo, may isda. Isda, hindi din ako masyadong makarni. Oo nga po. Sa panahon natin yun, pag tayo nagkakaedad na eh, Sarap. hindi na po pwede yun. Ano to? Ano sa kamatis? Pangat? Parang pinangat po sa kamatis. Parang pinagandaan tayo ni Gob, ah. Ayun nga, parang Pinagandaan matikiman mo. tayo ni Yan ang Gob. mga tropical fruits natin, di ba? Actually, ang kamatsila meron yan sa Bangkok. Naku, masama pa lang inaano si Gob, china-challenge. Ay, ito, dito. Pag meron, ay, may karapatang makipaglaban ng duhat sa sa mga, Oh, di ba? ano tawag dito? Ayan na. Mabolo. Kailangan po natin, tayong mga nagsiservisyo, kami po, kaya kailangan, siyempre, laging healthy food, ang kainin. Dapat ma-share din natin sa mga kababayan natin. Tapos, eto Gob, dahil ikaw nga tatlong termino na, ito daw Bulacan, ang tawag daw ng iba Lubacan? Lubacan, dahil marami daw lubak-lubak. Anong Opo. masasabi mo dyan? Pintas lang po, mga gawa-gawa lang po nila yun. Actually, siya nakikita nilang mga lubak-lubak. Noon na nakita nila, yun po ay mga sa national road po yun. Hindi po sakop ng provincial yun. Oh, yung mga may lubak talaga. Yes. So, pero aminado ka maraming ang lubak-lubak Meron dito. po doon. Pero sa mga national, kaya nga tinawag namin ng attention ng DPWH that time. Na gawin ninyo. Yung paninira sa akin during the time nung tumakbo po ako, nung my first term.
ng governor. Ang Bulacan daw, sabi, go Bulacan, pero pagka binaliktad daw, nakalubog. Okay nga po, ginawa na ng katatawanan eh. Malaking part ba ng Bulacan ang lubog? Ang nilulubog, lumulubog? Ma'am, depende po sa ulan po yan. Alam na naman ng Bulacan, catch basin po yan eh. Lalo ang Hagunoy, Kalumpit. Yung mga nanggagaling po ng Pampanga, nanggagaling sa upstream, nanggagaling sa mga dagat, di po ba? Yung high tide. Sa tingin mo, Gob, masusolve ba yan yung problema ng paglubog sa Bulacan? Ma'am, we submitted already a project. 3 governor po kami nag-submit niyan sa Malacanang. Governor ng Pampanga, Bataan, sa Bulacan. Yun po yung tinatawag ng mega dike. Unong po, ang suggestion namin mula Bataan hanggang Cavite. Pero ngayon, ay napurban ng NEDA is mula Bataan hanggang dito sa NCR. NCR. Nasubmit na namin yan doon sa national. Hinihingi na po kami ng PDC, yung Provincial Development Council, para magawa ng feasibility study. So wala pa, hindi pa siya... Ma'am, matagal po ang feasibility study niyan. Abot pa ng 2 taon yan, ma'am. So kung ganon, ano ang aasahan ng mga Bulakenyo? Yun po ang pinaka-solusyon. Habang wala pa yung project na yun. Site po ito, Oo. Opo, Habang site wala pa yung project na yun, ano ang mararanasan Well, nila pag tag-ulan? yung pong mga project na nire-request ng mga kapitan, ayun po, yung iba, yung pagkapataas namin ng kalsada, yun po yung mga flood control na ginagawa po namin ngayon. Tapos yung maliliit na river na nare-reprap po namin. Pero yun po, mga maliliit lang po yun eh. Tapos nag-dredge po kami. Noong 2024, Gov, yung pangalan nyo na isama sa reklamo sa Ombudsman kaugnay ng flood control project, di ba? Ano yung masasabi nyo doon sa aligasyon na yun? Sa reklamo na yun, na sinama yung pangalan nyo na may irregularidad doon sa ilang flood control project sa Bulacan? Wala po, ma'am. Wala yan. We're not involved in the mga flood control. Hindi po nga, yun nga po, hindi po kami in-inform tungkol dyan na may gagawin dito, may gagawin doon. Wala po kami. Wala kang kaalam-alam doon? Wala po. So, nung nangyari na ho itong mga lumalabas na sinasabi sa Bulacan nga maraming project at sinabi mo hindi kayo na-inform yung inyong office, anong naramdaman nyo? Siyempre, nasaktan po kami dahil marami pa lang dapat gawin dito hindi pa na nagawa. Hindi po ba? Maraming perang tinapon. Dapat nagawa. Pero di syempre, doon sa lumabas kasi talagang Bulacan yung naging sentro, di ba? Yun nga po nasasaktan kami. Nasasaktan po kami kasi kami naging sample. Una-una, hindi namin alam na may mga ganun pala mga project. Tapos, yung pala, hindi nagawa. Lalo nung binisita ni Pangulong Bongbong yung isa sa mga flood control. Hindi pala tapos. Yung pala, naka-refract, pero hindi naman pala tapos. Yung So, pala, talagang wala na. nagamit. Pero hinambit nila na tapos na. Di ba? Completion na. Yung pala, hindi pa rin. So, paano ka nakikipagtulungan ngayon para i-address yung mga issue na yan sa flood control, mga project issue? Kaya nga po, naggawa kami ng physical framework plan. Ano po, nagpagawa po kami ng mga development buong Bulacan. Sa lalawigan ng Bulacan, ang nag-design po nito si Palafox. Ano po, si Architect Palafox. So, nagpatulong po kami para yung mga gagawa ng mga development ay meron silang mga water catch basin. Meron po silang mga water dam, mga water impounding dam. Sa tingin mo, bakit hindi ka binibigyan ng parang kortesiya man lang bilang ikaw ang ama ng lalawigan? May multo eh. Nasaan ang multo? Ghost project, di ba? Hindi ko po alam. Nasa kanila po yan. Oo. Hindi ko po alam, ma'am. Pero ngayon po, hindi ko kayo mapapaya. Paano ngayon? May pagbabago ba Nag-create nga? po kami nag-create po ako ng EO na lahat ng gagawa sa Bulacan ngayon, kinakailangan dadaan sa amin. Gob, dito sa Bulacan, di ba may mga reclamation project, may airport, may industrial zone. Ano ba nangyayari dyan? May nangyayari bang trade-off sa pagitan ng para sa development at kalikasan? Ano nyo dyan? Well, lahat naman po yan, nakipag-meeting po tayo kay RSA. Unang-una, lahat inilatag naman ni RSA. Nagtanim siya ng mga bakawan. Ngayon, na-relocate po niya yung mga tao doon. So, nagawa po niya, binigyan na ng bahay. Yan po yan. Tapos, yun po, sinasabi nila na airport daw. Tingin ko naman po ay malaking tulong po ito pag natapos. Pag actually. natapos. Malaking tulong po. Marami po ang mabibigyan ng hanap buhay dito. Marami magkakatrabaho. Marami po magkakanegosyo. Siyempre, 3 termino ka. Ibig sabihin, malaki ang paniniwala sa iyo ng mga Bulakenyo na ikaw ay karapat-dapat dyan sa iyong posisyon. So, masasabi niyo ba na talagang never kayong naging corrupt dito sa inyong posisyon? Ay, hindi na po. Hindi po, ma'am. Unang-una po ay nakakatakot po yan, ma'am. Medyo, ako po, konting lapit po sa akin ng tao. Kung medyo matagal ang proseso sa Kapitolyo, sweldo ko po binibigay ko. Actually, kapag kailangan na, lalo po pag may mga karamdaman,
Kasi paparasis po yan, nalagyan ng mga barangay agency, social case study, papaano ko sa Kapitolyo, bukod po doon, bigyan ko ng konting tulong para sa akin din. Hindi po ako tatagal dito kung ako po'y kurap. At hindi po ako magugustuhan ng Bulakenyo, okay kurap. Ito, Gob, gusto ko sagutin mo kung totoo, huwag mo akong e-etchingin sa sagot dito, ha? Ma'am, ano yan? After ng pagiging governor, anong plano mo sa politika? Ito ma'am, walang ano to. Walang anuhan tayo, ha? Anong plano mo talaga? Higher position? Hindi ko pa alam kung ano ilalabanan ko. Hindi ko pa alam kasi nakadepende ko sa magiging ipararamdam sa akin ng Diyos. Okay. Kung ano yun. At kung ano yung kapasidad na kaya ko. Basta after governorship, politika pa rin ikaw. Gusto ko pa rin maglingkod, ma'am. Showbiz. Showbiz, gusto ko pa rin umarte. Bold pa rin? Ay, hindi, ma'am. Hindi mo pwede yun. Abay, kung maganda katawan ko, pwede. Eh, wala na. Pag-uubarin mo ba akong ganito ang laki ng tiyan ko? Sa tingin mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, merong kang babaguhin sa pamumuno sa Bulacan, ano yun? Nagawa ko naman po yung pamumuno na dapat kinakailangan mabilis. Yung nangyari sa flood control, yun ba ano sa'yo, eye-opener na dapat alam naming lahat? Yun nga po, kaya nga po nag-ano ko ng executive order, dapat alam namin. Alam ng mayor, alam ng governor, alam ng kapitan. Alam namin yun para siyempre, alam namin kung may ginagawa, para wala silang ligtas. So, ang puso mo, kumusta nga, bago tayo magtapos? Ang puso na naman ba? Ma'am, ang May puso, yun bang nag-aalaga? Ang puso ko'y nagmamahal. O, yun. Ayun naman, yun na. Nagmamahal, ha? Thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Salamat. Nag-go, ayaw mo talaga. Thanks for coming in our province. Maraming salamat po, ma'am. Ha? You're always Thank you. welcome. Go. Yes, ma'am. Kung gusto mo ng mga malaman na kwento at interviews, Kay Susan Tayo! Para updated ka sa latest episode ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.